already blessed. No need to grab more. Again, di masama ang grab, ha? Go, achieve, dream, go for it. Pero kailan? Kailan yung grabbing mukhang hindi na tama? On the other hand, di naman pwedeng pakuyakoy-akoy ka lang sa buhay mo, mag-aantay ka lang na bumagsak yung bayabas. Parang si Juan Tamad. Hindi naman ganun ang gusto ng Diyos. Magsumikap ka. Ha? Pero kailan? When do you need to strive more for the blessings? And when do you trust God that He has already blessed you? In fact, ang buong talk natin about blessings, ano ba talaga ibig sabihin ng blessings? Anong ibig sabihin ng blessing sa konteksto ng Diyos, lalong nasa Genesis? Itong tatlo. Pag sinabing blessing sa Genesis, number 1, it means the abundance of life. Ibig sabihin yan, fruitful ka, abundant, multiply, sumasagana. Bakit? Kasi nung nilikha ng Diyos, sinabi niya sa tao, multiply. Be fruitful and multiply. Kaya maintindihan nyo ngayon na sa Genesis o sa Biblia, lungkot na lungkot sila o halos talagang devastated sila pag baog o hindi magkaanak. Diba? Yan ang kwento ni Sarah last Sunday. Kasi hindi sila makakapag-multiply. Hindi nila mapapalawig ang kanilang angkan. Kaya ang ibig sa kanila ng blessing ay buhay. Kaya maraming tupa, maraming baka, buhay yun. Maraming mga pananim, maraming mga anak, maraming angkan. Kaya sabi niya kay Abraham, di ba? I will bless you. Nations, yun ang blessing. Abundance of life. Number 2, ang blessing din sa Genesis, sa Biblia, ay ability to rule. Uy, ang pamumuno ay blessing from the Lord. Pero anong klaseng pamumuno? Co-partnership with God. Sa creation pa lang, di ba sinabi ng Diyos, have dominion over all. Sinabi niya sa tao, kay Adan. Pamunuan mo. Pagharian mo. Pero hindi para abusuhin. Hindi para lapastanganin ang kalikasan o ang kapwa. Kung hindi katuwang ng Diyos, ang tawag dyan mas maganda, co-steward o co-creators or stewardship. Pag binigyan ka ng lupa, pagyamanin mo. Binigyan ka ng pera, pagyamanin mo na kasama at katuwang ang plano ng Diyos. Ayan. Ang galing, no? Pero yung number 3, napakalalim nito. Ang blessing sa Genesis, ibig sabihin din ay the dignity to make choices. Grabe yan, ha? Pwede namang sabihin ng Diyos na, wala kang choice kundi maging mabuti. Para sigurado sa langit ka. Sususian na kita para hindi ka magkakamali. Pwede naman gawin ng Diyos yun eh. Kaya lang hindi. Binigyan niya tayo ng free will. Bakit? Because of love. Hindi pwedeng love na walang freedom eh. Hindi pwedeng love na pinilit. Kaya pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng blessing na mamili. Kaya yung kwento natin ngayon, ang tauhan natin ngayon, ay si Jacob. Ay, makikita nyo sa kwento ni Jacob, grabe ito. Kasi anong big message natin? You are already blessed. Pero si Jacob, hindi siya naniniwala na blessed siya. Gusto niya, ma-bless siya on his own terms. Hindi siya nagtiwala na ibe-bless siya ni Lord. Siya ang nagmanipula. He deceived, he schemed, he hurt people, he manipulated, he used people to grab the blessing. Pangalan pa lang niya, sablay na. Because Jacob was born a grabber. Mang-aagaw. Sa Biblia, napakasagrado ng panganay. Ang tawag dyan, Bekora. The birthright of the firstborn. Sa panganay, ibibigay ang otoridad ng ama. Sa panganay, iiwan ang kayamanan ng ama. Sa panganay. Kaya pinag-aagawan ng panganay, ito si Jacob. Ako, panganay. Bakit kailangan pang agawin? Sana naniwala ka na, Rebecca. Sana sinabi mo na kay Jacob, kinausap na ako ni Lord. Ikaw talaga ang pinili, ang i-anoint. Hindi sila naniwala. Kaya buong buhay niya, minanipula nila para makuha yung blessing na yun. Kaya unang paalala sa atin, magtiwala tayo sa Diyos.
We have a God who knows the exact blessings you need. Pinangako na sa atin bago pa tayo pinanganak. Nakahain na sa atin ang mga biyaya para sa atin. Pero bakit hindi natin ito mapanghawakan? Bakit? Why do we still continue to, like Jacob, to grab things? Tanong niyo sa akin, why? There are 3 quick reasons. Number 1, we lack patience. Hindi tayo marunong mag-intay. Kahit ang linaw na ng pangako ng Diyos, we lack patience. Or, binigay na ng Diyos, pero feeling natin kulang. O feeling natin, hindi ito yung gusto ko. We become greedy. And lastly, we don't trust God. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na yung binigay niya, yun ang dapat para sa atin. Dahil sa mabilisan nating temptasyon, bumagsak. Nasira ang pamilya, nasira ang negosyo, nasira ang pangalan, nasira ang paglilingkod, nasira ang lahat ng pinundar dahil sa mabilis lang na pangangailangan. Ang tawag dyan for a quick fix, for a whistle, for a lentil stew. Kaya 2 lessons from Esau. Number 1, never give up the blessing you need most for the bowl you want now. Ano sabi ni Esau? Aanin ko yung karapatan ko yan. Gutom ako ngayon. Oh. Minsan niisip natin yung ngayon, di natin iniisip mayroong pambukas. Kaya pinagpalit natin lahat sa gutom lang. Sa sikmura lang natin ngayon. Pero nung naubos na, nakain na natin, nalimutan natin ako mayroon pa palang bukas. The enemy, ang kalaban, he will make a deal with you. O-offeran ka ng bowl of lentil for your birthrights. Huwag ka papayag. Kaya lang ang hirap, nung ko pa sinabi sa inyo, ang demonyo, ang kalaban, pag mag-offer, hindi naman mukhang munggo. Minsan mukhang sexing babae, o matipunong lalaki, o limpak-limpak na pera, o posisyon. Pero isipin nyo baka whistle lang yan, baka munggo lang yan, pinagpalit mo sa tunay na blessing na bibigay sa iyo ng Diyos. Kaya number 2, never become too hungry. You become weak to temptation. Dami ngayong weak. Ako pinagdadaanan ko yan. Pansin nyo, panahon, napaka-gloomy, lumindol, umuulan, parang paka-gloomy. Ang daming nadidepress, ang daming... Occupy your mind with godly things. Occupy your heart with heavenly things. Otherwise, idleness is the playground of the devil. Huwag mong hayaang masyado kang gutom. Magiging masyado kang vulnerable sa kalaban. Ito yung huli. Ninakaw na talaga yung blessing, yung pagiging panganay. Bakit? Matanda na si Isaac. Di na makakita. Ipapataw na niya yung kanyang blessing. Ganyan yung ritual niyan Ipapataw ng ama ang blessing niya sa panganay. Sasabihin, ikaw na ngayon, nasa iyo ng authority, I will bless you, ganyan. Nung sinabi ni Isaac, ipapataw ko na sa iyo, Esau, ay Esau pa rin. Luto mo lang ako ng paborito ko. Paborito niya, venison, yung tapang usa siguro. Ay, labas ka agad si Esau. Naghanap. Nung lumabas si Esau, si Rebecca, yung nanay. Nakita niya, tinawag niya si Jacob. Jacob! Paborito. Bibigay na ni Isaac yung kanyang basbas. Dapat sa iyo yan. Kaya, bilis. Magluluto ako ng paboritong pagkain ng tatay mo, tapos magpanggap ka na ikaw si Esau. Paano yun? Balbon yung kapatid ko. Ito to. Magdikit ka ng balat ng kambing. Tapos suot mo yung damit niya para mag-amoy Esau ka din. At lumapit ka sa kanya. Hingin mo. Ganong ginawa nila. Sabi sa iyo, it was a life of deception, of manipulation. Ganon nga ang ginawa nila. Binigay niya, lumapit si Jacob. Father, I'm here now with your favorite meal. Siyempre natin ni Isaac, are you Esau? You sound like Jacob. No, I'm Esau. Hawakan mo ang mga kamay ko. Balbon nga. Kasi dinaya nila O tikman mo yung pagkain ko. Na-denggoy nila yung tatay niya. Kaya nung naniwala si Isaac, pagkakain niya, binigay niya yung blessing finally kay Jacob. Na siya ang magmamana
ng otoridad, at ng kapangyarihan, at ng mga kayamanan. Pag uwi ni Esau, luto siya. Pagbigay niya kay Isaac, Father, I'm here. Who are you? I'm Esau. You were already here a while ago. I already gave all the blessing. Naku, patay na. Nag-iiyak na lang si Esau. At nagpatuloy yung away nilang yun, pero nabigay na kay Jacob yung blessing. Grabe, no? Buong buhay ni Jacob talaga. It was one of deception. But sometimes again, it mirrors us. Pag-isipan natin, tayo din kaya, are we stressing and striving for something that God has already blessed us with? Prinamis na sa kanya. Why did Jacob need to go around when what he needed to do was to trust the Lord that God will give it to him? Kaya di ba, itong tatlong klaseng tao na nakita natin And are you one of these three people? Are we one of these three people? Number one, the swindler. Yan ginawa ni Jacob. Mangloloko, magsisinungaling, mangdadaya, para makuha lang yung blessing. And again, the irony, pinangako naman sa iyo yun . Ba't kailangan mong ganunin? Stop swindling your way to your blessing. God has already promised you that. In fact, trust that God has enough abundance for all. You just allow God to work in His time and in His way. Meron naman tayo, gusto natin yung blessing, we strive. Hindi masama magsumika. Sabi ko nga, hindi naman dadating ang blessing na wala kang gagawin. Ito lang babantayan natin sa pagsusumikap at pagsisipag natin. Bantayan natin ito. Baka sumusobra na din tayo sa pagsisipag. Hindi din maganda. Lagi kong sinasabi na kaya may araw at may gabi. Para sa araw, magtrabaho ka, huwag kang tatamad-tamad. Sa gabi, pahinga ka na. Pag inuuwi mo na yung trabaho mo, you lose sleep, you lose relationships with family, nagkakasakit ka na, tapos trabaho ka pa rin. Kaya kami, hanggat maaari, ang rule namin, sana pag sa bahay, hanggat kaya, ay huwag mag-uuwi ng trabaho. Lalong-lalo na kung trabaho mo, embalsamador. Tapos, grabe yun. Uuwi mo trabaho mo, maaway talaga yan. Huwag susobra. Bakit? Bakit huwag susobra? Tanong nyo bakit? Bigyan mong puwang ang Diyos na siya naman ang tumabaho sa pinangako niya sa iyo. Sabi niya, do your best and then I will do the rest so that you can also rest. And there's the schemer. Sino yung schemer? Yan yung mga talagang magpipretend. Mahirap yung nagpapanggap ka para makuha mo lang yung blessing na hindi na naman ikaw yun. Napakatotoo niyan sa social media. Sa social media, kita nyo, hindi ko alam kung ilang porsyento na doon ang totoo. Kasi pinipili lang natin po post natin Fini-filter pa nga You don't have to pretend to be someone you are not to get blessings. Why? Because God cannot bless who you pretend to be. Ang masyadong pinapalitan kung sino ka. Yung totoong ikaw, Umunlad ka, syempre, magpalakas ka, paganda ka, mag-exercise ka, pero huwag mong buburahin yung ikaw. Kasi nilikha ka ng Diyos at ibibless ka niya kung sino ka. Nilikha ka ng Diyos Again, pwedeng may baguhin ka dyan, pero huwag masyado yung kung sino ka. Because God's blessings are tailored fit, custom made for you, for your good, for His glory. Diba, lagi ko ng kwento sa inyo kung paano kami ni Brother Bo, talagang, minsan talagang kontrapelo. English, tapos ako magtatagalog. Malinis, mukhang adik, di ba? Mga ganon. Di ba? Pero sa anong bago kami, dapat ba maging katulad ako ni Brother Bo para pakinggan din ako? Pero hindi pwede yun Una sa lahat, di naman ako si Brother Bo. At hindi ako pwedeng lumapit man lang ng kaunti sa ginagawa niya. But I am Alvin. And the Lord gave me this. Magiging ako ito. Kung mayroong gugusto sa akin, amen. Kung hindi, at least ginawa ako ng Diyos sa ganito, gusto niya ako nito. That will be enough. Because God loves you for who you are. Kaya nga nung bumaba ang Panginoong Jesus, hindi kaagad siya glorious. Dumaan siya sa sorrowful. Dumaan siya sa dilim. Dumaan siya sa kuweba, dumaan sa kamatayan, dumaan sa paghihirap para damayan tayo. Para sabihin sa mga oras na ikaw naghirap, sa oras na ikaw di mo alam gagawin mo, sa oras na ikaw nalibing, ando doon ako. Ando doon ako. Kaya kasama mo rin ako pag ikaw ay itinaas ko na sa tagumpay. Thank you so much for watching.
And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!